Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Muli, ako po nagbabalik si Brother John ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Kamusta na kayo lahat yan? Yung mga Pilipino sa Pilipinas. Ito bago ako magsimula. Napanood ko yung mga balita dyan tungkol sa yung isang dating senador daw na nagsalita raw patungkol sa yung mayroong video na hindi ako partisan diyan sa Philippines. I don't care kung sino maging presidente diyan kasi nakatira na ako sa Amerika, pero dahil Pilipino pa rin ako, nanonood ako ng mga nangyayari diyan. Unang-una, as a criminologist, natapos ako ng criminology. Gumraduate ako dyan sa Philippines. At bago ako nagpunta rito ay nakagraduate na ako dyan. Napag-aralan ko yung mga police investigation tsaka sa lahat niyan. At dito may background din ako patungkol sa mga ganyan din. Yung video, tsaka i-compare nyo sa original na tao na sinasabi nilang yung congressman na Saldico. Malayo. Yung nakikita nyo sa video na nakakulay brown, AI ho yun. AI. Kasi dito sa Amerika, meron ding AI. Kahit si Elvis Presley, kala nyo buhay . Pero AI. Pati si Trump, nag-aaway sila ni Biden. Pero AI. Ang tawag ron yung mga Hollywood AI. Meron na rin yan na makaka-afford yung mga tao. Bibili lang ng software. Tapos meron ng AI na lalabas. It's AI. Unang-una, para hindi kayo maloko, ay yung mga Pilipino, ang unang-una mong description na pwede nyo gawin, i-compare nyo, yung tenga. Kapag ang tenga, yung earlobe niya, iba dun sa earlobe ng nagsasalita, hindi siya yon. Hindi siya yon. Pangalawa, yung ngipin. Yung mga ng ngipin. Yung ngipin niya, yung ngipin ko merong split na ganun . So, yung nagsasalita na AI, may split yung ngipin. Ibang tao yun. Tapos yung isang tunay na congressman, buo yung ngipin tsaka makakapal na ganun. So, hindi siya yun. So, ayun ay fake na AI yun. Yung isang tao na yun, kapag tumapat dun sa camera na may AI, kung anong mukha ang gusto niyang kunin sa AI, halimbawa yung mukha ng congressman na yun, makukuha. Nakakatawa lang talaga. Dahil kahit boses, ay pag yung kinopya yung boses ng congressman na nagsasalita, pag nagsalita na yung tao na nakaharap sa filter na camera, na AI filtered na camera, o may app yun, ay pati yung boses mare-record doon. Kasi na-enhance na yung boses doon. So it's all about AI. Madali lang naman na malaman na AI. Madali tsaka yung sa mukha lang, pati yung yung jaw, hindi siya yung jaw ng Ang dami ko napuna ron na yung tenga ay hindi siya yung may-ari ng tenga na original. Tapos yung ngipin, tapos yung jaw. Pagkatapos yung, ito pa, mahalaga yung eyebrow. Makikita niyo sa original na tao, na congressman na nagtatago, iba yung eyebrow niya dun sa eyebrow ng isa nagsasalita. So it's all about AI. Huwag kayong loko. Kasi ang isang taong nagtatago, hindi magpapakita ng yan, kahit anong message niya. Hindi niya ididiin ang sarili niya lalo para mapahamak siya. Magtatago na lang siya na magtatago. Ganun yun. Kasi panahon tayo ng AI, pero alam na alam ko, sa akin alam na alam ko kung AI yung isang video o isang tao, pati sa photo, mga picture. Madali malaman yung AI. Hindi pa nga high-tech na AI yung nagamit na yun . Ano pa yun, hindi pa masyadong talaga yun. Hindi pa talaga AI na pang Hollywood. Mostly ginagamit ngayon sa Hollywood, puro AI. Yung mukha ng tao, kasi tatayo lang ho sa yan . Tapos may camera umiikot. Kala nyo x-ray, yung ine-x-ray mong katawan tao. Ganon ang AI ng Hollywood. X-ray, tatayo yung artista. Tapos magsasalita, makukuha na agad yung boses. Ngayon, sa mga film, may i-edit na nila yon. Yung kukuhaan nilang tao na hindi talaga yung artista, pero yung katawan ng tao, tsaka yung mukha, yung expression, dun mapupunta sa isang tao. Ang galing ho, no, ng technology. Ganun ang AI ho ngayon.
Kaya yung Antichrist, ang sabi, yung larawan niya raw ay magsasalita, maglalakad, AI yun. Either hologram o AI na talaga. So, yun lang ang aking naibigay ho na suggestion, no, na huwag kayo maniniwala mga Pilipino sa anong balita. Ang importante ay kung sino ang nagnakaw at may ebidensya, ikulong. Ayun ang dapat doon. At mabawi yung mga bilyon-bilyon. At ito ay talagang magamit sa tamang tinatawag na proyekto para sa ikaliligtas, ikaunlad ng bansang Pilipinas. Muli si Brother Joe ito ng Kriyokay Pananampalataya at Katotohanan. Sa mga bago pa lang ay, tandaan ninyo, hindi po ako nag-iipon ng maraming followers. I want you to follow Christ. I want you to believe in the Lord Jesus Christ and to read the Bible para malaman natin ang katotohanan because the truth will set us free. Mapapalaya tayo. At hindi ko sinasabi sa inyo, umanib kayo sa anumang sekta o religion dyan, sapagkat ang pinapangaral ko ay pinapahayag ko ay ang direktang pananalig at pagsampalataya sa Panginoon. Without those cultic religion na nagkalat sa buong mundo at sa Pilipinas, hindi na kayo dapat maging miyembro dyan sapagkat ang membership natin ay toward heaven. Yung citizenship natin nasa langit nga eh. At yung mga tunay na nananampalataya sa Panginoon, magmula sa mga alagad ng Panginoon Kristo hanggang sa panahon natin, ay tayo nabibilang doon sa tunay na tinatawag na body of Christ, doon po sa kalangitan. Wala ho rito sa earth. Ang earth ay full of lies, full of evil, full of darkness. Pero sabi ng Biblia, mula sa darkness na ito ng mundo, ay iaalis tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at pagtitiwala sa Kanya at tayo ay tinawag mula sa dilim papunta sa liwanag, tayo ay nagiging eklesiya. Tinawag mula sa kadiliman. Eklesiya, hindi yung iglesia. Iglesia, ibig sabihin ng eklesiya sa Greek word, ay iglesia sa ating salita, ay mula sa kadiliman, nilipat sa liwanag, sa kalangitan. So, ang ating citizenship dito sa mundo, ay nabago na at naging citizenship na tayo ng kalangitan, sabi ng Apostol Pablo. Kaya yung mga religion sa mundo, ayan ang delikado ng mga grupo at samahan na nagkalat sa Pilipinas. Mag-ingat po kayo doon. Kailan lang ay meron din ako nga parang bago lang ho yung Facebook channel ko sa Facebook. Kung itatype nyo, Brother Joe, nakalagay doon, BRO, Bro Joe, yun, para madali lang makuha. Brother Joe, at hindi naman ako nangongolekta ng mga friends. Kung gusto mag-follow ay i-click lang ho, i-follow ako. At kasi para makonekta lang ho yung mga preaching ko from Facebook to YouTube. Kasi maglalagay ako ng marami iba't ibang mga topic sa pagpipreach ko. So, ang nais kong sabihin sa inyo ay maraming mga tao gustong kumita nila, di ba, sa YouTube, kahit sa Facebook, kahit sa Instagram. Ang ginagawa nila, yung kakaiba, halimbawa, they're searching for like spirits. Yung pupunta sa mga haunted house, pupunta sa mga abandoned building, pupunta sa mga sementeryo, patas may gadget sila, i-download lang nila sa app yun, may app daw doon na ganon, at minsan bumibili ng mga yung spirit, yung box kung tawagin nila, at ilalagay doon, kapag umilaw, tumunog, may magsasalita. So something ganon, may kasamang technology. So spirit, sila, yung naghahunt sila ng spirit o naghahanap. Is it, tawag rito, is it really safe yung gumagawa ng ganon? Ito ba ay, unang-una, ito ba ay makabubuti sa kanila? Kasi marami ako nakikitang ganon na yung meron pa nga kumakain sa sementeryo, hindi niya nalalaman kung ano yung magaganap sa kanya in coming years sa paggawa nun.
Ito ba ay pinapahintulutan ng Diyos o anong meron doon? Anong implikasyon na aabuti ng isang tao sa tinatawag na nakikipag-usap at naghahanap ng mga spirit na makakausap? At tinatanong, kinakausap, at just like parang tinatawag na si Casper, the friendly ghost. Hindi nila nalalaman that it's too risky and dangerous sa kanila at sa sali ng lahi nila at sa entire family nila. Ayun ang aking sasabihin sa inyo. Basahin ko rito sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 hanggang 12. Ang sabi rito, 18 hanggang 12. Deuteronomy chapter 18 verse 10, "There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire." Ito yung mga taong ang ginagawa nila sa mga anak nila, pinadadaan sa apoy. Yung tinatawag na unang-una, yung literally na sinusunog, ginagawang offering sa isang tinatawag na unseen force o spirit. Ayun yun. Pangalawa, yung mga kababaihan o yung mga anak nila, pinadadaan sa apoy, yung may apoy-apoy, yung mga nakikita sa Africa na dadaan sa apoy, lalakaran nila yung apoy, yung mga may baga sa paa, di ba, hindi nasusunog, hindi raw sila nasasaktan. Yun ang binabanggit dito, tandaan ninyo. Ang sabi rito, "There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination," panguhula, "or an observer of times," yung mga astrology. At ang sabi rin dito, "or an enchanter or a witch," mga nangkukulam, nang-enchant, mga mangkukulam ang sabi. Ang sabi sa verse 11, "or a charmer." Yung charmer, ibig sabihin, ito yung mga meron silang ginagawang parang amulet, yung mga ganyan, para, ano tawag rito? Para mapaibig yung babae o lalaki. Gayuma, manggagayuma ang tawag ron. Charmer. Or a consulter with familiar spirits. Ito na. Or a consulter with familiar spirits. Ito na yung mga tao na ang mga espiritu o tinatawag na divination o tinatawag na kinakausap nila, yung mga espiritu na yan na gusto nilang kausapin. Ang sabi rito, or a wizard, yung mga nagpo-pronounce ng parang salita na mayroong sumpa, wizard ang tawag ron, or a necromancer, nakikipag-usap sa patay, necromancer. Ang sabi rin dito sa verse 12, for all that do these things are abomination unto the Lord. Abomination unto the Lord ang sabi. And because of this abomination, the Lord thy God doth drive them out from before thee. Yung mga tao noon na gumagawa noon, kaya sila'y pinuksa ng Diyos. Abomination ang mga binanggit dito. Pero isang pinaka-specific na topic lang ang sasabihin ko rito, necromancer. Mga nakikipag-usap sa mga patay. Ayun yun. Nakikipag-usap. Na marami dyan sa mga YouTube na pupunta sa madilim na lugar, may daladalang tapos may flashlight, makikipag-usap sa mga espiritu o patay na maaring nandun sa bahay o yung tinatawag na haunted house. Hindi nila nalalaman ang kanilang sasapitin, tandaan ninyo. Lalo na yung mga gumagawa nun, kahit isa, dalawa, tatlo sila o marami sila. There always something bad will gonna happen sa mga tao na yun. Ang pamagat ko rito ay karumal-dumal sa Diyos ang mga nakikipag-usap sa mga espiritu ng patay. Alam niyo kung bakit? Sabi ng verse 12 ng Deuteronomy chapter 18, for all who do these things are abomination to the Lord.
karumal-dumal na kaagad sa Panginoon. Yung taong gumagawa o yung mga taong gumagawa. Bakit karumal-dumal? Yung mga necromancer. Yung mga gumagawa ng yung mga binibidyo pa at nakikipag-usap sa mga espiritu ng mga nandun sa ano. Unang-una ay ano? Hindi mga espiritu na mga namatay na tao ang nakakausap nila. Tandaan ninyo. Hindi. Sapagkat sa Biblia, makikita niyo sa Biblia that evil spirits can mimic a dead person. Nagagaya niya. Alam niyo kung bakit? Dahil yung mga evil spirits na nagkalat sa mundo, ang sabi ng Biblia, makikita niyo sabi ng Biblia, may mga powers in high places, o yung mga fallen angels yun. Eh, yung mga evil spirits na yun, they don't die. Ang mga tao lang ang namamatay. And then when they roam around the earth o sa isang lugar, kahit sa isang bahay, sa isang lupain, nakikita niya yung mga tao ron. He can remember yung taong tumira doon sa isang bahay o sa isang building na namatay na. And he knows yung mga actuation o yung mga gawain ng mga tao na yon, especially kapag isang tao na yon ay under sa spell niya o under sa power, sa control ng ni Satan. So alam nila yon. So kung kahit ilang generation ang lumipas na yon, they still remember. They know how to mimic those people. Kaya dito, una, ang nagpa-participate sa ganitong gawain na necromancy o kumakausap sa mga espiritu ng mga patay na sinasabi nila, ay sa kanya ang masamang espiritu. The evil spirit will come into his own body. Ephesians chapter 2 verse 2 sabi, ang masamang espiritu ay sumasa mga anak ng pagsuway. Sapagkat ang gawain ito na pakikipag-usap sa mga espiritu ng mga nasa sementeryo, haunted house, nasa iba't ibang lugar, ay tinatawag ng Biblia na mga anak ng pagsuway ang mga ito, at yung mga masasamang espiritu, sila ngayon ang papasok sa tao na yun. Merong makikita ninyo na kinakausap nila, may isang boses na lalabas, halimbawa boses na isang bata, maya-maya may sasagot na isang boses, malaking boses, maya-maya multiple voices, di ba? Multiple voices. Kasi, marami sila ron. Maalala niyo ang Panginoon sa Kristo na pinalayas yung isang inaanihan ng masamang espiritu na nakita niya natutulog sa libingan, yung lalaking poses. Di ba sabi ng mga masamang espiritu, tinanong ng Panginoon, anong pangalan niyo? Legions. Because we are many in this, doon sa isa katawan ng isang tao. So marami silang masasamang espiritu sa katawan ng tao na yon na naposes nila. Ang sabi ng mga legions, ng mga evil spirit, papuntahin mo na lang kami sa mga baboy. Doon na lang kami papasok. Pumasok sila sa baboy, pinayagan ng Panginoon. Pero yung mga baboy, tumalon doon sa bangin. Ibig sabihin nito ay, anong makikita natin doon? Na Jesus Christ let them pumasok sa mga baboy para lumabas sa katawan ng taong inaalipin nila ng matagal na panahon at pumasok doon sa baboy. Subalit makikita natin na yung mga swine ay nagkagulo, swine ang tawag ron, at nahulog sila. So yung mga masasamang espiritu ay balik na naman sila sa realms ng sanlibutan na maghahanap na naman sila ng bagong katawan na papasukin. That is demon possession. So kaya sinabi ng Panginoon na ang mga masasamang espiritong ito ay umaalipi sa mga tao, lalo na sa mga anak ng pagsuway. Ang pasimulan ng pagpasok at pag-atake ng mga masasamang espiritu sa tao ay ano? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo dito, sinabi niya ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 12:43 hanggang 45,
When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places. Pumupunta siya sa mga walang tubig, walang patubigan, ibig sabihin dry places. As in arid places. Just like a desert. Just like an abandoned place. Halimbawa Example is in Ezekiel chapter 37 verse 1 hanggang 3. The valley of dry bones, which is graveyards. Doon sila nagpupuntahan. Doon sila umiikot. Doon sila nagpapahinga. Yung mga evil spirits. And then, here comes yung mga Pilipino o yung mga ibang tao, pinupuntahan nila, may dala silang gadget, kinakausap nila. Akala nila, kaluluwa ng patay, yung nakakausap nila. Hindi ho. Yung mga kaluluwa ng patay, maalala niyo sabi sa Lucas, aklat ng Lucas, yung isang mayaman si Lazarus at saka yung isang mayaman at si Lazarus, di ba parehong namatay sila, yung mayaman, dinala dun sa hell, at yung mahirap na si Lazarus na matuwid, dinala sa Abraham bosom. Ano ngayon sabi ng mayaman? Amang Abraham, papuntahin nyo nga si Lazarus dito para itubog niya isausaw niya sa malamig na tubig yung kanyang daliri at itubog man lamang sa dila ako sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ano sabi ni Abraham? Yung mga nandito ay hindi makakapunta dyan. Yung mga nandiyan hindi makakapunta dito. At hindi makakaalis. Ang sino mang kaluluwang nando na papunta naman sa langit o papunta sa lupa, pabalik. Hindi. Ay sabi ng Biblia, di ba? Hindi alam ng mga patay kung ano nangyayari sa mundo ng mga buhay. So wala ayon sa Ecclesiastes at sa Book of Proverbs, hindi nila alam. So makikita natin doon na doon lang kung saan sila nilagay ng Panginoon, hindi sila makakaalis. So sino yung mga sinasabi nilang espiritong nakakausap nila, itong mga nagne-necromancer na to, na may dalang mga gadget na kung ano-ano? Hindi yung kaluluwa ng mga patay. 100% na hindi. Sabi ng iba, Brother Joe, bakit pinayagan ng Diyos si Samuel na bumangon? Doon sa 1 Samuel chapter 16 verse 23. Di ba namatay na siya? Si Saul, sinasalaki ng mga Philistine, humihingi ng guide kay Samuel, namatay na si Prophet Samuel. Siyempre, dinala na siya sa kapahingahan ng Diyos kay Abraham bosom. Basahin muna natin sa verse 23 dito. Ang sabi rito sa 16:23. Sa verse, tingnan muna natin dito sa 15. Sa 15, okay, sa verse 23 muna. 1 Samuel 16:23. Ang sabi rito, for rebellion is the sin of witchcraft, and stubbornness is for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king. Ito yung buhay pa si Samuel, ay dahil si Saul ay hindi sumunod sa Panginoon, ay nireject na siya ng Panginoon. At magmula noon, si Saul ay dinalaw na ng mga masasamang espiritu. At nung siya ay namatay na, ang sabi dito sa Biblia, nung mamatay na si Samuel, si Saul ay nireject na ng Diyos at si David na ang magiging susunod na king. Pero humingi pa siya ng gusto niyang humingi ng tulong kay Samuel, kaso patay na. Anong ginawa niya ay pumunta sa isang necromancer, yung nakikipag-usap sa mga taong patay. Dito sa 1 Samuel chapter 28, verse 7 muna,
Sinabi ni Saul sa mga alagad niya, sa mga sundalo niya, tagasunod niya, "Then said Saul unto his servant, Seek me a woman that had a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. And his servant said to him, Behold, there is a woman that had familiar spirit at Endor." Kung babasahin nyo ng tuloy-tuloy yun, nagpanggap si King Saul na pangkaraniwang tao lang, nag-cover up siya, concealment, inaba niya dami niya, tsaka mukha niya, nilaglagay siya ng kung ano-ano marahil, ay natrick niya yung witch, yung tinatawag na necromancer, yung diviner, yung babae na yon. At akala niya ay kung sino lang yon, tao na yon. Ang sabi sa verse 11, "Then said the woman, Whom shall I bring up unto thee?" Sabi ng babae. And he said, sinabi ni Saul, "Bring me up Samuel." And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice. And the woman spake to Saul, saying, "Why hast thou deceived me? For thou art Saul." Paano nakilala ng babae si Samuel? Kilala niya na prophet si Samuel. At makikita natin, sabi ng mga ibang preacher nga na pinahintulutan daw ng Diyos si Samuel para lumabas. Hindi ho. Si Samuel, lalo na ang Diyos, hindi papayag sa utos ng isang diviner o necromancer na ilabas si Samuel. Hindi. Mauutusan ba ng sino mang makasalanan o diviner o necromancer ang Diyos para sa kanyang sariling negosyo na kausapin yung patay? Dahil meron siyang customer na gusto makipag-usap sa patay? Hindi. Diyos na nga ang nagsabi na huwag kayong binasa natin sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 hanggang 12 na ang Diyos ay ipinagbabawal niya ang sinumang diviner, spiritist, medium, necromancer na kumakausap sa mga taong patay na yung kaluluwa. Abomination sa Diyos. Ngayon, susunod ba ang Diyos sa isang babae na gumagawa ng ganitong abomination? Hindi. Kaya, etong babaeng ito, ang nakita niya ay mimicry o mimic ni Samuel. Ang nakita niya ay ang mga demons na nag-anyong si Samuel. At yung sinalita na ni Samuel na according dito, actually hindi si Samuel, kaya sabi ng iba, kasi pinangalan ng Samuel. Kasi nga, ang topic dito ay yung pag-inquire ni King Saul doon sa babae na ang papalabasing pangalan ay Samuel. Mamaya malalaman natin kung bakit hindi sa Samuel yon. Ang sabi rito, "And the woman saw Samuel according to her," dahil sa damit, sa itsura na namimik ng evil spirit, she cried with a loud voice, and the woman spake to Saul, saying, "Why hast thou deceived me? For thou art Saul." And the king said unto her, "Be not afraid, for what sawest thou?" Anong nakita mo? And the woman said unto Saul, "I saw gods descending out of the earth." I saw gods. Gods, ang sabi. Descending. Hindi ito yung Diyos. Hindi ito mga angel ng Diyos. Yung gods na sinasabi rito, they were men. They looked like men. Kasama ni Samuel. Isang propeta lang si Samuel. Isa lang yung tinatawag eh. Di ba? Assuming si Samuel yun. Si Samuel, he is the only one prophet. Lagi siyang walang kasama. Lagi siyang nag-iisa, tandaan nyo. Pero ito, yung tinawag nila, may mga kasama pa. Parang hindi mga tao, parang demons. Demons ang nakita ng babae. And, ay sabi niya, I saw gods ascending out of the earth. Lumalabas mula sa earth. Yung tinatawag na hell. And, ang sabi rito, and he said unto her, "What form is he of?" And she said, "An old man cometh up, and he is covered with a mantle," o yung damit na nakabalot. And Saul perceived, And Saul perceived, na-perceive niya, inaakala niya na si Samuel yon. But it's not. Kasi nga, hopeless na siya. Sinasalakay siya ng mga Philistine, natatalo siya sa labanan dahil isinumpa na siya ng Diyos, pati ni Samuel. So dito, pinerceive niya, si Samuel yon.
Ganyan ang mga necromancer. Ganyan yung mga naghahunting na mga spirit sa mga haunted house, sa mga tinatawag na yung mga libingan. They perceive na yung espiritu ng tao na yon, yun nga yung kausap nila, but they're not. But yung mga spirit na yon, spirits marami Yung mga spirits na lumalabas sa earth Hindi isa lang So multiple, marami. So yung nakakausap nila, itong mga nagsasalita, kinakausap, nagmumukbang pa doon sa mga sementeryo, ay masasamang espiritu na nagmimimik, nanggagaya, parang parot, kayang gayahin yung tao na namatay na. Sabi ko sa inyo, hindi sila, yung mga espiritu na yon, wala pa silang kamatayan. Hindi pa sila tinatapon sa lake of fire. Hindi pa sila natotodas o natotally annihilate o napaparusahan. They saw, nakita na nila yung mga taong unang nabuhay. Hundreds of years ago, many years ago, at yung ibang pamilya na papalit doon sa dahanan, at yung another family ulit, they know. Kaya ito, na ang nakita ng babae, na hindi naman talaga si Samuel, ay mga evil spirits. Nagsalita pa si Saul, and Samuel said to Saul, "Why hast thou disquieted me to bring me up?" Tandaan natin, yung mga nasa Abraham bosom, hindi makakaakyat sa lupa para mabuhay at hindi makakapunta doon sa hell at hindi makakatawid, vice versa. So eto, ay nagmimik siya na siya ay si Samuel. Pero he's not. Ito ay mga unclean spirit o demons. Sapagkat si Saul ay naposes na ng demons noong araw pa na siya ay tumalikod sa Diyos. Ang nagbibigay lang sa kanya ng kaginawa ng kaunti ay si David when he played his harp. Nagpe-play siya ng instrument. Ang sabi rito na binigay na yung mangyayari kay Saul na mamamatay siya. Ang sabi, and Saul answered, "I'm so distressed, for the Philistines make war against me, and God is departed from me and answered me no more, neither by prophets nor by dream. Therefore I have called thee, that thou mayest make known unto me what shall I do." See? Ito yung pinagbabawal ng Diyos na abomination. Humingi ng tulong sa mga patay na wala nang magagawa. Ganito yan Kahit yung mga paniniwala ng maraming Roman Catholic, yung mga kamag-anak nilang namatay, sila daw yung mag-guide sa kanila. Hindi na ho. Wala na. Hindi kayo mag-guide. Either ang pinaniniwalaan yung mag-guide sa inyo ay hindi talaga yung kamag-anak ninyong namatay, kundi ang mga elemento o mga unclean spirits. Why don't you ask the real God to guide you? Not the idols, not those false gods. Only the Lord Jesus Christ. Yung tunay na Jesus Christ. Kaya dito kay Samuel, balik tayo rito. Ang sabi rito, wala na siya nakikitang pag-asa. Kaya si Samuel daw ang tinawagan. Then said Samuel, ito yung nagmimik na Samuel, "Wherefore then dost thou ask of me?" Bakit mo ko tinatanong? "Seeing the Lord is departed from thee, and is become thine enemy. And the Lord hath done to him as he spake by me, for the Lord hath rent the kingdom of thine hand, and given it to thy neighbor, even David." Ito makikita natin dito na itong nagsabing Samuel na to ay 100% he is not the same Samuel na prophet na namatay. Sabi ko sa inyo, yung mga evil spirit, they know the life of Samuel. They know. Tulad yan nung panahon ng Book of Acts, natatandaan ninyo, merong mga nagpapalayas, ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa Book of Acts. At ginagamit ang pangalan ni Apostol Pablo. Ang sabi nila, di ba, yung mga anak ni Esteba ba yun? Esteba, yung mga anak niya lalaki, di ba? Ang sabi na pinalaya nag-exorcist sila. Pinalalayas ka namin sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Ano sabi na sumagot yung evil spirit?
sa kanila, I know Jesus Christ and I know about Paul, then who are you? Ang ginawa ay nilundag sila ng possessed na tao at ginulpi sila, binugbog sila. Pinahirapan sila ng gusto. Kaya makikita natin dito na yung mga evil spirits, they know the people around them na nakikita nila. You know why? Ang sabi ng Biblia, your enemy, the devil, is roaming like a roaring lion. Paikot-ikot. Naghahanap siya ng masisila niya. Yung mga mahihina, tulad nito, yung mga necromancer, diviner. Sila yung madaling pasukin ng masasamang espiritu. Ang sabi ng Biblia, yung mga evil spirits sa Luke 11:24, they're looking for a dry places. Dry places is a symbol of desolated spiritual life ng isang tao. Tuyo, walang water. Tandaan niyo si Jesus Christ, ang sabi niya na siya ay katulad ng, yung pagtitiwala natin sa Kanya ay living water. Siya ang living water, siya ang salita niya ay living water na magpapatid sa ating mga uhaw. At ganito rin ang nangyari sa mga masuwaying Israelites. Remember, God promised them na makakarating sila sa tinatawag na land of milk and honey, green pasture. Pero sumuway sila eh. Sumusuway na sumusuway. Saan sila dinala ng Diyos? Paikot-ikot sila sa arid land, sa desert for 40 years. For 40 years. Nandun yung mga evil spirit sa desert For 40 years. Saan nanggagaling ang mga terrorists? Sa desert, Arabian desert. Sila yung mahilig pumatay ng mga tao. Saan nanggaling ang Islamic religion? Sa desert. Kaya pumapatay sila ng mga tao. Saan nanggaling ang mga ibang mga religion o ibang mga taong pumapatay ng mga tao? Halimbawa, si Genghis Khan. Saan? Doon sa tinatawag na desert ng Mongolia. Hindi ba? Kaya makikita natin na doon. Doon sila nagpapahinga, literally. At sa symbol naman ay yung desolated o tigang na puso ng mga tao na walang salita ng Diyos. Nandoon ang evil spirit. The dry place of desert where demons roam around, ang sabi ng, roaming around, ang sabi ng Matthew 4, verse 1 hanggang 11. Naaalala ninyo si Jesus Christ? After na bautismuhan ni John the Baptist sa tubig sa Jordan, and the Spirit led him into the desert. Sino ang nasa desert? Di ba si Satan? Inaabangan siya. Tinukso siya, di ba, ng maraming beses. Pero nagpagtagumpayan ng Panginoon. So makikita natin dito na alin. If you're not a believer of Christ, if you're not a true believer of Christ, or worshiper of Jesus Christ, and you're not saved, and then when you are inside the perimeter of the desert, yun ang delikado. And the devil will gonna get you. Lalo na yung mga gumagamit ng tinatawag na ganyan, mga necromancers, mga diviners, yung mga pangkukulam, panggagaway, lahat, witchcraft. And the devil, you're in the territory of the devil. And anong mangyayari? Demon possession is possible sa'yo at sa pamilya mo, sa buong tahanan mo. Mananahan ang masasamang espiritu sa 4 na sulok ng bahay mo. Mula sa ilalim ng lupa ng bahay mo, hanggang sa bubungan ng bahay mo, hanggang sa mga silid ng bahay mo, hanggang sa mga madidilim at porsyon ng bahay mo, diyan nakatira ang evil spirit. Kaya yung mga nakikita ng mga tao na mayroong lumalabas nagpapakita, ibig sabihin, hindi yung kaluluwa ng mga namatay, kundi ang bahay ninyo ay pinamumugaran ng mga unclean spirits na mawawala lamang yan kapag kayo ay nanampalataya sa Panginoon bilang Diyos at
tagapagligtas ninyo at tinanggap ninyo sa inyong puso ang Panginoon Kristo at kayo magliliwanag sa tahanan na yon. At yung mga evil spirit na yon, they will run, they will go, they will escape. Kasi nandun yung liwanag. Nabubulgar ang kanilang kadiliman ng liwanag na nasa puso mo na si Jesus Christ. Kapag naghain ka ng mga pagkain o handog sa masamang espiritu, sa pamamagitan ng mga rebulto o idols, o yung mga nagmumukbang sa sementeryo o sa mga haunted house, haunted places. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 19 verse 21, what I'm saying then, that an idol is anything or what is offered to idols is anything? Sabi ng verse 20, rather that the things the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. And verse 21, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the Lord's table and of the table of demons. Kung ikaw ay Christian, you believe in God, but you eat the food offering offered to the idols, to the false god, yung mga rebulto, sa pamanong paraan? Fiestas. They offering it to mga santo nila na tinatawag na false gods o mga rebulto. You're partaking in the table of the demons. And sooner or later, the demons or evil spirit will follow you into your house if you're a Christian. They will follow you. Kung 8 man sila o 4 na po sila, they will follow you. And the next time, yung bahay mo ay mapupuno ng mga tinatawag na disturbance. Yun ang katotohanan yan. If you're a believer of Christ, you better repent. Do not participate on those fiestas. Yung mga nagwo-worship sa mga kalsada, dala-dala nila yung mga rebulto nila. Kahit yung tinatawag na nambabasa sa kalsada, do not participate on those if you are true Christian o believer of Christ. Kaya dito, ang sabi rito, ikatlo, ang mga evil spirits ay marunong magmimik. Gagayahin at gagayahin nila kung sino gusto nilang gayahin. Magagaya nila ang alin? Ang mga boses ng taong namatay, ang appearance nila, at visual na anyo na ginagaya nila. Kaya parang hologram yan. Makikita ninyo. At may mga nagtatakbuhan, naglalabasa, pumapasok sa mga pinto, binubuksan ng pinto, anino, dumidikit to sa wall, biglang aalis, mabibilis na ganon. Kasi nga, may foothold na ang evil spirit sa'yo if you participate on those na mga evil things na pinagbabawal ng Diyos. Ikatlo pa rin tayo, ang sabi rito, tandaan ninyo, ang devil ay mapagpanggap. Nagpapanggap siya, yung mga evil spirits. 1 Corinthians chapter 11 verse 14, and no wonder for Satan himself transformed himself into an angel of light. Ang tanong rito, merong tinatawag na demons, merong unclean spirit, demons, tapos Satan, tapos yung mga principalities niya, di ba? Tapos si Satan yung pinaka-head. Yung mga unclean spirit, tsaka ibang mga demons, maraming version ng demons, tandaan ninyo. Natatandaan ninyo sa Genesis chapter 6, yung mga Nephilim, mga giants, mga fallen angels, and then they merge na nakipag-intercourse sila sa mga human, sa mga babae, at yung mga anak nila naging giants din, at sila yung mga kumalat sa mundo. Nung ginunaw ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng baha, yung mga bangkay ng mga giants na yon, they went under deeply the earth. At kapag dumating ang oras at meron na silang mga
makukuwang evidence doon sa pinaka-ilalim. Sapagkat sabi ng Exodus 20 na yung the bottom of the earth and the bottom of the sea under the sea, kapag meron kayong nakita mga nilalang dyan, do not worship, ang sabi. Yung mga children ng mga giants, ng mga Nephilim at ng mga woman ng earth, yung mga tumalikod na sa Diyos, yung ibang mga anak ni Adam yon, ay nakagawa sila ng ibang version ng tao, tandaan ninyo, na walang mga kaluluwa. Kasi tayo, in Him we live, sabi ng Bible, and move and have our beings, meaning living soul, tayong mga humans sa panahon natin ngayon. At nung kay Noah, sa mga angka ni Noah. Yung mga kaluluwa ng mga tao na yon, wala silang kaluluwa. Yung mga namatay sa baha, yung mga giants, sila, meron silang spirit lang, yung spirit nila from the fallen angels. Kaya tinawag silang evil spirits, unclean spirits, yung mga namatay. Kasi hindi sila pwede umakyat sa langit kasi mistisong sila, giants and mistisong tao. Kaya yung sinara ng Diyos yung langit sa kanila, kaya yung mga giants na yon, ang mga Nephilim na naging anak ng mga fallen angels, ay sila ay nasa earth. Palakad-lakad. Sila yung mga nagmumulto, sila yung mga nakikita ng mga tao na nagmimimik. Kasama nila ang ibang mga tinatawag na mga demons. Yung mga fallen angels ni Satan. Kaya kita nyo, iba-iba ng boses. Tapos, sinasabi ng mga nagsasalita, may ibang entity pa na mas malakas na nanakit na hindi lang yon, ipopossess sila. Demon possession ang kasunod nun. At hindi sila titigilan. Tandaan ninyo, ang tao o ang bahay ay sinasabi nila na haunted, hindi lang yon. Yung tao ang haunted kahit siya sa tumira. Kahit anong gawin niya pag natutulog siya, may mga nakatayo na sa harap niya na pinanonood siya sa paikot niya. Kasi binigyan niya ng pagkakataon, yung portal ng kadiliman ay pumasok sa kanya bilang tao at sa tahanan niya. Ika-apat, ang mga evil spirits ay naglalagi sa mga madidilim na lugar, dark places. Pag sinabing dark places, hindi lang literal na madidilim. Ang sabi ng John chapter 3 verse 20, "For everyone practicing evil hates the light and does not come to the light lest his deeds should be exposed." So, ayaw nila sa liwanag, sa dilim sila. Yung gumagawa ng kasamaan, nasa dilim. Ngayon, yung mga evil spirits na kinakausap ng mga necromancer na ito, yung may mga EVP pa na nagsasalita, kala nila espiritu ng taong namatay. Yung mga evil spirits ang nakakausap nila, ang sabi rito, sa dilim, nandun sila. It's literal na madilim. Sa isang lugar, lalo na yung mga kuweba, o yung mga abandoned building na walang kuryente, wala naman taong nakatira, o sementeryo, o pinaka-underground, nandun sila, tandaan ninyo. Nandun sila sa madilim. Yung mga madadilim na karsada, na makikita ninyo yung poste, wala namang kuryente. Either nandun din sila, inaabangan ka. Nandun. Nung ako'y maliit pa, pag ako merong lagnat, dadalhin ako ng nanay ko, lalakad kami sa Eskinita, sa amin sa Parañaque. Madilim, wala namang kuryente doon. Siyempre, ganun-ganun ako. Yung mukha ko, nasa likod niya, di ba? Nakaganon lang ako. Tapos ito yung mukha ng nanay ko. Nakaganon ako. Merong poste doon na sa lugar ng Eskinita. Madilim na madilim eh. May lumalabas daw doon eh. May lumabas nga. Gumanon sa akin doon. Parang matandang maitim buhok na na parang kala nyo bruha. Ako bata pa ako noon eh. Tatandaan ko, nasa mga 6 na taon, may isip na naman ako noon. 6 na taon ako. Pagkatapos ewan ko lang kung dahil sa nilalagnat ako. Hindi, pero malinaw pa ang pag-iisip ko eh. Tsaka paningin ko eh. Nakaganon ako sa nanay ko. Nakita kong ganon. Hindi siya lumapit sa akin. Umano lang siya sa poste. Yung lumitaw. Tapos nakatayong ganon. Kaya ako naman, pinikit ko lang mata kong ganon.
Pinigit ko lang, pero dinidilat-dilat ko, baka mamaya nasa unahan ko na yung mukha. Di ba nakakatakot? Kaya kapag merong ganon, yung mga bahay ninyo, sabi ng Biblia, di ba? Ipanalangin pati yung bahay ninyo. Kumuha kayo ng olive oil. Kahit olive oil kasi simbolo ng ano yan ng buhay ng Panginoon ng olive oil. Basta olive, simbolo lang Israel to. Ang gawin ninyo ay lagay nyo sa isang parang tasa, i-pray over ninyo sa pangalan ng Panginoon. Lahat ng hamba ng pintuan ninyo, pati yung pintuan ng mga bahay ninyo, kwarto, lahat ng merong Tapos 4 na sulok ng kanto ng bahay ninyo, sa loob ng bahay ninyo, i-pray nyo. Maglagay kayo ng sign ng cross, panalangin nyo sa Panginoon. Ganito ginawa ko sa bahay ko rito. Ganon. Hindi ko pa alam noon eh. Natutulog ako mag-isa. May bumubukas ng door. Ako lang mag-isa eh. Doorknob. Siyempre ako, I'm a believer. Pero siyempre, titignan, imbestigan ko. Ang ginawa ko, pinalitan ko na. Pinalitan ko na yung doorknob ng bago. Noon pa yun. Tapos yung dating nakatira, yung nabilan ko ng bahay, nagagawa ko na sasakyan ko eh. Sabi sa akin, kamusta na yung, ba yung may-ari ng bahay dito? Amerikana. Sabi niya, nung bata daw sila, nakakita sila ng multo raw dito sa bahay ko, nakaupo dun sa nakatingin sa kanila. Wala bang nakaano sa inyo? Naisip ko, sabi ko, baka ito yung sinasabi niya. Hindi naman ako maano. Sabi ko, no. I think I'm pretty much sure he's gone. Sabi ko, kasi pinag-pray ko na nun eh. Yung dating, yung original na nakatira yon, yung pangalawang binilhan ko, siya, sinasabi niya raw, meron siyang cabinet dito, yung salamin, biglang nabasag. Basag yung Sabi ko naman, baka naman sa init o sa weather o Sabi sa akin, be careful. Sabi, tinatakot ako nito. Lahat ng lumang gamit dito, yung mga gamit na, sabi niya sa previous owner, sinira ko yun. Sinunog ko yun, inalis ko, inilabas, ko. Pinalitan ko lahat ng doorknob. Pagkatapos, yung ibang wall, ni-renovate ko. Yung Katapos pinag-pray ko rin yung bahay. So, minsan ganun eh. Hindi natin alam kung anong naka-lodge in na espiritu sa isang bahay kahit nabili nyo bago o eto hindi naman bago. Yung mga previous na nakatira. Baka ganon. Kasi nga, ano sabi ng Biblia? Na maitali ninyo dito sa lupa, tinatali na Diyos sa langit eh. Kinakailangan gapusin ninyo yung masamang espiritu sa pangalan ng Panginoon. Kinakailangan. Sa papanong paraan? Ito pa. Ang sabi rito, for everyone practicing evil hates the light. Be sure ang ginagawa ninyo ay sa liwanag ng Diyos. Upang hindi kayo matalo ng kadiliman. Kaya sabi ni Jesus Christ sa Matthew 6:23, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Ulitin ko. But if your eye is bad, masama yung mata mo, masama ka tumingin sa kapwa mo, masama ka tumingin sa binabasa mo sa Biblia, ayaw mong maniwala na ito sinasabi ng Diyos. Masama ka tumingin sa yumayamang tao o umaasenso, naiinggit ka. Ay nang ibig sabihin nun, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Ito na, gagapiin ka na ng kadiliman kapag meron ka nung inggit at hinanakit sa ibang tao dahil hindi ka sumikat, dahil hindi ka nagkaroon ng ganyang material na bagay. Ang sabi rito, if therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? Jesus said. Akala mo nasa liwanag ka pa, yung liwanag nasa liwanag, yung pala dilim na pala. Dahil full of envy, full of greediness. Ang sabi, dilim na pala yung nasa iyo. Kaya nga, ang conclusion dito ay Deuteronomy chapter 7 verse 26. Deuteronomy 7:26, huwag kayong mag-uuwi ng anumang bagay na kasuklam-suklam sapagkat iyon ay magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan ay isinumpa, kaya dapat na ituring na kasuklam-suklam. Huwag daw tayo magpapasok sa bahay natin o nabili ninyo
na napakaganda sa paningin yung pala ay ginagamit sa witchcraft ng mga sinaunang tao, yung ganon ay magiging kasuklam-suklam sa mata ng Diyos at magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Halimbawa, bumili ka ng pampaswerte, hindi naman pala. May curse pala ng Diyos yun. It is better for you to buy Bible verse, yung mga may photograph na may mga Word of God. Pero kapag bibili ka ng isang krus na may nakapako doon sa krus na kahoy na yon, may ribulto, it's not for the Lord. Tandaan ninyo, ang sabi rito, lahat ng tulad ng Diyos-Diyosan daw ay isinumpa. Yung mga Diyos-Diyosan papasok yung sa bahay nyo pagkatas dadasalan ninyo, ay isinumpa. It is better for you to have a Word of God paikot sa bahay mo. And the Word of God. At nagpapatugtog ka ng mga Christian music sa buong bahay mo. Huwag daw magpasok ng may kasuklam-suklam yung mga kinurse ng Diyos. Halimbawa ang alin? Isang government official, politician, nagnakaw ng milyon-milyon, ipinasok niya sa bahay niya yung milyong-milyong ninakaw na sweat and blood at buhay ng mga tao. Pero ninakaw niya, pinasok niya sa bahay niya yung pinagnakawan. Ibinili niya ng mga gagandang television at sasakyan. At ang sabi ng Biblia, yan ang magiging sanhi ng inyong kapahamakan. It's gonna be a curse. It's already curse. Kasi sabi ng Diyos na anuman ang hindi sa'yo, wag mong kukunin. Lalo na ninakaw mo. That's curse already in the eyes of the living God. And you will gonna get a punishment or as a price for you na nakahanda na sa'yo. And the evil won't gonna stop. Won't gonna stop destroying your life sa bahay mo. Mga kapatid, lapitan yung Panginoon. Siya ang kausapin ninyo, hindi ang mga espiritu ng mga taong namatay na hindi naman talaga nila espiritu yun o kaluluwa yun. Huwag kayo makikipag-usap sa mga demons o evil spirit gamit ang inyong mga app o cellphone. Nire-record niyo para kumita kayo sa YouTube o Facebook. The devil will gonna be your big problem in the future. At ngayon pa lang, magiging haunted kayo, ang inyong mga anak, at kahit saan kayong bahay lumipat, the devil already made you as his foothold. Mga kapatid, kayong mga wala pa sa Panginoon, i-offer niyong buhay niyo sa Panginoon. Tayo manalangin. Sabi ninyo, Panginoon Kristo, sa oras na ito, humihingi po ako sa iyo ng kapatawaran sa aking mga nagawa. At isinusuko ko sa iyo ang mga gawain ito, tulad ng pakikipag-usap sa mga espiritu na mga namatay, tulad ng mga anumang espiritu na nagkalat, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, at nanunumbalik ako sa iyo. Tinatanggap na kita sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Isulat mong aking pangalan sa aklat ng buhay nasa langit sa oras na ito. At ikaw ang mangusap sa akin ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat po, Panginoong Kristo, sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Kung ginawa mong panalangin na iyong kapatid, magpatuloy ka sa Panginoon. Manalangin ka sa Kanya. Basahin mo ang Biblia at ang tunay na kahulugan ng buhay ay iyong malalaman sa araw-araw. Muli, ito ang inyong kapatid
sa pananampalataya ni si Brother John ng Carioque, pananampalataya at katotohanan. At kayo pong lahat ay pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang walang hanggang pag-ibig at pagliligtas sa atin. God bless po sa inyong lahat, and everybody say, Glory to God. Amen. Amen and amen.